Sumagi ba minsan sa inyong mga isipan paano kung mabankrupt ang inyong tindahan? Yes, good afternoon mga kasari and good afternoon mga ka-guys. Kumusta? Kumusta ang ating mga negosyo? Kumusta ang ating mga tindahan? Especially ang ating mga kasari dyan na bawat araw is nagsusumika para mapalago ang ating mga tindahan and ating mga negosyo. Ayan po, maganda ang topic ni Kuya AJ ngayon. Matagal ko na actually ito gustong i-share sa inyo, kaya lang namao si Kuya AJ. Namao si Kuya AJ ilang araw na ito guys, siguro, pero wala pa siyang 1 week. Wala pa siyang 1 week na namaos ako. Mga previous days or mga nakaraang araw is halos walang busis pong lumalabas sa ano ko, sa sa bibig ko. So, paus si Kuya AJ. May mga reels ako guys sa ating Facebook page na paus talaga si Kuya AJ. Hindi siya drama-drama, paus talaga ako, literal. So, ngayon, medyo okay na, kaya magsi-share ako sa pinakamagandang topic na naisip ko na i-share sa inyo. Yes po. No po. Nagaman. Kaya wag na nating patagalin pa, pero bago ang lahat, i-subscribe nyo muna si Kuya AJ guys sa ating YouTube channel, and meron din tayong Facebook page. Pakikalkal lang inyong mga Facebook guys, hanapin nyo din na si AJ Kimpo Vlogs, and meron na ring TikTok si Kuya AJ. Kuya AJ lang po ang pangalan ni Kuya AJ sa TikTok. Pakipollow na rin guys, nasa 400 plus na po ang mga followers ni Kuya AJ sa ating TikTok. Ayan po. So sa ating FB page, ang ating mga followers, ang ating mga kasari and ang ating mga organic followers na nakafollow kay Kuya AJ na kinagigiliwan ang ating mga mga reels, lalong-lalo na yung mga lalong-lalo na si ate na sumisikat na rin sa tindahan ni Kuya AJ. And huwag na natin patagalin pa yung ating topic guys. Sumagi din ba sa isip ninyo na minsan baka biglang mabankrupt ang ating mga tindahan? Ayan po. Pag muni-munihan natin guys, kasi akala ninyo ganito kalaki ang mga tindahan ninyo or mas malaki pa sa tindahan ni Kuya AJ. Hindi natin alam, sa isang iglap lang o sa isang kisap mata. Simba ko lang. Wag naman sana, God forbids, wag naman sana mabankrupt. Speaking of bankruptcy mga ka-guys, hindi man inilatag ng management na ganon ang dahilan, pero just recently bago magtapos ang buwan ng Hunyo or June, kasi nasa July na tayo ngayon. So bago nagtapos ang buwan ng Hunyo is nag-announce po ang ating suki, and isa ako nasuki rin, loyal sa NCCC Supermarket. Ayan po. Kung natatandaan niyo guys, kung sino yung mga nakasubaybay kay Kuya AJ sa pag-start ni Kuya AJ sa tindahan, and nung mag-start ako mag-share ng mga content sa ating YouTube channel, is makailang ulit akong naimbita ni NCCC. Si Kuya AJ po ninyo is makailang ulit po naimbita ng NCCC Marketing Department. Unang-una nung magkanegosyo sila na online, pandemic time pa yon, naimbitahan si Kuya AJ para makipaglaro kay Ma'am Kulas, kay Kapitan, kay Commander Daot at kay DJ sino ba yung maganda na DJ? Ayan, naglaro kami. Naimbitahan si Kuya AJ guys. Siyempre may si Kuya AJ, may honorarium yon. And second time nung naimbitahan rin ako sa marketing department, shout out sa kanilang marketing department. Dati iwan ko, ngayon is siya pa rin, si Ma'am dami kong hindi matanda na talaga si Kuya AJ guys. Pero alam niya na ating mga subscribers sa YouTube na naimbitahan si Kuya AJ ng NCCC. Nag-shoot ako, sponsored yon ng Nestle. Ayan po. And pangatlo is naimbitahan si Kuya AJ ng magkanegosyo congress sa may Victoria Plaza. Doon po na naimbitahan si Kuya AJ. Nakahinabi po ko ni Uncle Chito sa Montina. Ayun. So maraming mga memories si Kuya AJ sa NCCC. Kaya loyal and number one customer talaga ako ni NCCC. Pero sad to say na last po guys, yung bago magtapos ang Hunyo is nag-announce po si NCCC na mag-close ng mga ilang branches nila. So nakalagay doon yung mga branch nila sa Lupon. Meron din dito sa amin, ang choice dito sa amin is pa-close na rin, and meron din silang Malbar, meron silang mga several branches din na i-close ni NCCC. Pero maiiwan pa rin ang kanilang NCCC Mall at saka yung ating pinupuntahan na NCCC Main Magsaysay sa Uyanggurin. Hindi ito sa guys, nalulungkot and nakakasad po talaga, and sinisikap ko pa rin pumunta, kahit papaano pumunta, bumisita, kung ano yung pwedeng mabitbit ni Kuya AJ doon is namimili pa rin si Kuya AJ ng pakunti-kunti kung ano yung pwede nating ibenta. At saka nakakalungkot na masakit sa loob guys na ganoon ang nangyari. Although hindi sila nag-declare ng bankruptcy, pero alam ng mga taga Davao City, alam ni Kuya AJ na mayroong pinagdadaanan ang ating pinakamamahal na NCCC Supermarket. Ayan. So emotional si Kuya AJ guys, hindi sa akin yung tindahan kaya wala man tayong share doon. Malungkot lang ako and sad kasi
naging part na rin siya sa ating business, aming business, especially nung mag-start kami, insisisi na talaga si Kuya AJ guys. At saka hanggang sa na-invite nila ako being a content creator na nag-share ng mga tindahan vlogs, mga negosyo na napansin ako ng NCCC Marketing Department. Kaya marami tayong kakilala doon ng mga cashiers, mga baggers, and masaya silang kasama and napakabait ng kanilang mga staff, ng kanilang mga baggers, kaibigan ko yan. May mga baggers din na naka-follow kay Kuya AJ sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, kaya masakit sa akin na ganun ang mangyari. And I hope na maka-recover sila, and I hope na makabangon ulit ang NCCC sa mga pinagdadaanan nila ngayon. Kaya na gusto ko talagang i-share sa inyo guys na gaano man kalaki yung tindahan natin, huwag tayong magpakampante dahil hindi natin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan, ano yung mangyayari sa future. Yun nga, si NCCC nga, napakalaking department store, napakalaking supermarket, maraming branches, maraming mga stores na hindi siya NCCC pero yung Choice Smart sa kanila din yan, yung HB1 sa kanila din yan, yung Hardware Max sa kanila din yan, pero dumating talaga sa point na medyo nahihirapan talaga sila sa ngayon. So, huwag tayong pakampante kung meron man tayong tindahan ngayon, kung malago man yung tindahan ninyo guys, mga kasari, kung marami kayong stocks, huwag tayong pakampante na ganun yan siya lagi. Kaya ipagdasal natin guys, pagbutihin natin, palaguin natin lalo, and i-manage natin mabuti ang ating mga kakarampot na kinikita sa araw-araw. Huwag natin abusuhin at huwag tayong magpakasasa kung ano yung gastos dito, gastos doon. Minsan nagigilty nga si Kuya AJ guys dahil minsan kahit na sinasabi ko yan, minsan ako is ma-over expenses din sa aming sa pamamahay. Alam nyo guys, wala pong ibang source si Kuya AJ, is ito lang tindahan namin. Meron kaming water station pero tama lang din ang kita doon, and may mga tao din tayong pinapasahuran, may mga binabayaran tayong mga taxes, meron tayong binabayaran ng mga bills, yung utility bills, at saka yung gastos pa namin sa pamilya namin. Dito namin kinukuha lahat yung Dito namin kinukuha lahat yung mga pangailangan namin sa araw-araw, panggastos sa gas, panggastos sa aming estudyante, kay babashin sa school. Kaya pinagdarasal ko talaga guys nga unta always lang ta na sa good health, and maiwasan yung mga magkasakit tayo na yung mapaggastos tayo ng malaki. Although nakapaggastos na si Kuya AJ nung maoperahan ako sa pusod, yung aking umbilical hernia, malaki-laki ang gastos ni Kuya AJ doon guys. So thankful ako sa tindahan dahil dito yon kinuha at sa aming tubigan. Kaya huwag tayong pagkampante guys na sa ngayon okay tayo, sa ngayon okay yung takbo ng ating negosyo, at saka ipagdasal natin na wag naman sana at palaging kahit papaano, minsan may mga time talaga na medyo matumal and makakabawi naman kinabukasan or sa susunod na araw. Basta wag lang talaga tayong ma-overexpense, wag nating abusuhin kung ano meron tayo ngayon. Patuloy tayong manalangin, nabigyan tayo ng sapat na pangangatawan, ang ating kalusugan, dapat healthy tayo lagi para huwag tayong mapaggasto sa hospital kasi mahirap magkasakit. Ang pera mo guys, uubusin talaga pag nandoon ka sa hospital. At saka iwasan natin sumali sa mga bisyo, yung talagang bisyo na alam nyo, hindi ko nabanggitin kung ano yung mga bisyo yun. Huwag tayong sumali dyan sa mga sugal-sugal, lalong-lalo ng mga online sugal, huwag tayong sumali guys. Ito sa akin, personal ko ito na guys, na advice para sa inyo, kasi sa nakikita ko guys, yun always ang mga dahilan bakit nalulugi, bakit nababankrupt yung isang business or isang negosyo pag may halong bisyo at sugal, at saka yung iba pang mga monkey business na hinahalo or ini-integrate natin sa ating negosyo. So hanggang dyan na lang muna guys ang share ni Kuya AJ for today. Muli, i-remind ni Kuya AJ sa inyo na huwag tayong pakampante kung ano meron tayo ngayon, pagsikapan natin na mapalago pang lalo para huwag po tayong dumating sa point na mag-declare na rin tayo na bankrupt tayo or mag-close na lang bigla dahil nalugi na and wala nang kinikita dahil wala na pong paninda. Ayan, so goodbye and thank you. God bless us all, and salamat sa palaging panonood kay Kuya AJ and laging support na binibigay ninyo sa channel ni Kuya AJ, sa page ni Kuya AJ, and i-remind ko kayo sa TikTok ni Kuya AJ guys. Bye bye muna for now.